Maestro Sir Anton, guro't vlogger na Pilipino, tagahatid ng balita sa bayan ay totoo. Mga benepisyo ng guro, kanyang tinatalakay. Sa video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan pa rin natin itong tungkol sa 7 years loan term. Ayan, ito nga po ay may kaugnayan pa rin doon sa nag-circulate kahapon na post. Ayan, ang iba't ibang mga teacher, vlogger, ayan, nakatulad natin, especially po sa Facebook, ayan, kung saan ay nag-start na raw na mag-implement ng 7 years loan term ito pong Land Bank of the Philippines. At kabilang nga po sa mga information na nag-circulate kahapon is nag-offer na nga po sila ng 7 years loan term, which is ang maximum po is 84 months. And then yung loanable amount naman is 20,000 pesos, minimum, and maximum naman is 2 million pesos. Tapos ang interest rate po is 7% per annum. And dapat po ang borrower ay 60 years old or younger by the time the loan is fully paid off. So yan po yung mga mahalagang information patungkol nga dito sa 7 years loan term ng Land Bank na kumakalat po kahapon, especially po sa Facebook. Ayan. So ang tanong ng mga kamaestro natin, ito ba ay legit? Ayan. Ito ba ay talagang totoo na? Ano po mga kamaestro? So, kung maalala ko po, no, yung nag-circulate po na about sa 7 years loan term, galing po yun sa Panabo City. No? Correct me if I'm wrong, ano po mga kamaestro? Ayan. So, may mga nababasa po tayo ng mga comments din. And then, based na rin sa ibang mga source po natin na parang hindi pa yata nationwide ano po yung implementation nitong 7-year loan term ng Land Bank. Parang may mga specific branches pa lamang po ano mga kamaestro. So, depende po siguro sa branch ano po ng Land Bank. Ano po, yun po yung nakikita po natin no upon reading yung mga comments ano po ng mga kamaestro po natin sa buong Pilipinas na nag-comment po about dito sa issue or about dito sa 7 years loan term ng Land Bank. So, parang hindi pa lahat. So may mga kamaestro natin na nagsasabi na sa kanilang nearest LBP branch ay hindi pa nag-o-offer ng 7 years loan term. Samantalang sa iba naman ay okay na daw. Ano po mga kamaestro? So baka may mga subscriber tayo. Alam ko marami tayong subscriber. Iba-iba yung pinanggagalingan ng mga subscriber po natin. So comment down below kung baka may mga nakapag-inquire na sa inyo from your nearest Land Bank of the Philippines na branch. Ayan, comment down below if nag-i-implement na ba or nag-start na ba sa inyo ng implementation po nitong 7 years loan term. Ano po, para ma-inform din yung mga kamaestro natin na malapit sa lugar ninyo if ever man okay na at nag-i-implement na. So, malalaman, may inform ang ibang mga kamaestro po natin. Ayan, so comment down below kung anong branch ng Land Bank and kung nag-a-approve na rin ba ang inyong mga verifier dito sa 7 years loan term ito mga kamaestro. Ayan, para alam ng bawat isa po sa atin. Ayan, para hindi rin masayang yung oras lalo na pag ang lugar mo ay malayo pa sa Land Bank, babiyahe ka pa tapos hindi rin naman pala nag-o-offer pa yung Land Bank na malapit po sa inyong lugar. Kasi based nga po sa mga information na nakikita po natin, nababasa po natin, parang hindi pa lahat sa Land Bank of the Philippines. Ayan mga kamaestro. Pero sa ibang branches, sabi ko nga kanina ay nag-start na. Nag-start na raw. Ayan. So yun po yung confirm natin. Galing mismo sa mga kamaestro po natin. So comment down below po sa comment section po natin. Alright? Then may mga nagtatanong din bakit daw nauna yung Land Bank samantalang wala pa naman daw guidelines or DepEd order na pinapalabas po ang Department of Education patungkol nga po dito sa 7 years loan term. Ang Land Bank po kasi ay hindi siya private lending institution. So parang government-owned ang Land Bank of the Philippines. Ayan. So hindi po siya private lending institution, hindi po siya PLI. Kaya exempted po siya doon sa guidelines na ipapalabas, hindi po sila kasama doon. Kumbaga may sarili silang agreement between the Department of Education and the Land Bank itself. So mayroon silang ibang contract. So, hindi po sila saklaw, noong inaantay po natin na guidelines or DepEd order para po sa legal basis ng atin pong 7 years loan term na i-implement po yan ng mga private lending institutions or mga PLIs. Ayan, so yun po yung kasagutan, kasi may mga nagtatanong, marami rin ako nakitang tanong, tungkol nga doon na bakit daw
ang land bank mauuna samantalang wala pa naman daw pong ipinapalabas na guidelines ano po ang Department of Education. Ayan. Now, when it comes to the private lending institution naman po, mga kamaestro, ayon din po sa mga source po natin ay yun nga, waiting pa rin. Kumbaga, pina-finalize na ano po, yung magiging guidelines. Ayan, magpapalabas ng DepEd order para po sa implementation po nito pong 7 years long term ano po. So, sana no, huwag nang magtagal kasi kagaya nga ng always natin binabanggit sa mga vlog po natin na may kaugnayan dito sa 7 years long term ay talagang marami ano po, napakaraming mga kamaestro po natin ang talagang nag-aabang na ano po para dito sa 7 years long term. Ayan. Although sabi nga natin at always natin binabanggit sa mga video rin natin na hindi naman talaga ito ang long term solution ano po para mabawasan yung mga utang ano po kasi may mga nag-negative comments din na imbes daw matulungan ang teachers na mabawasan yung utang ay lalo pong mababaon sa utang. Although sabi nga natin ay iba-iba naman tayo ng situation, iba-iba tayo ng pinanggagalingan. So may mga kamestor talaga natin na kailangan po itong 7 years long term na ito. Pero ito po ay temporary solution lang ano. Of course, ang pinaka long term solution talaga yan is of course yung atin pong salary increase. Kaya wag po natin kakalimutan yun ano. Baka mawili tayo dito sa 7 years long term na ito. Baka sigaw tayo ng sigaw ng 7 years long term, post tayo ng post sa social media ng 7 years long term, pero nakakalimutan na po natin ang long term solution talaga para mabawasan at totally mawala na ang utang, ano po, mawala ng lubog sa utang ng mga teachers is salary increase. And syempre, ang number one po dyan is yung atin pong 15K across the board salary increase na pinupush po ng Teachers Dignity Coalition sa pangunguna po yan ni Sir Benjo Basas. So, syempre, sa hanay po ng TDC, sa amin, ano po, tayo po ay proud member and leader ng TDC, ay hindi po namin yan kinakalimutan at patuloy natin po yung ipunipush, ano po, patuloy po natin ipinupush po yan hanggang sa yan po ay matupad, ano po, yung atin pong 15K across the board salary increase. Kaya nga meron po kaming tinatawag na Pink Friday. Ayan, kaya kung gusto nyo mag-join, mag-suot din kayo ng Pink Friday bilang ano po yan, bilang simbolo ano po ng ating pong itinutulak na 15K across the board salary increase. Ayan. So, mag Pink Friday na rin kayo sa inyong mga schools. Ayan. Ano po, para mapansin lalo tayo ng Department of Education at ng DBM at pati na rin ng ating Pangulo, ano po, si BBM. Alright, ayan. So, hopefully po ay nasagot po natin yung katanungan. Ano po, kung legit nga ba itong ating pong 7 years long term from Land Bank of the Philippines. Muli, comment down below yung mga kamaestro natin dyan na nakapag-avail na or nakapag-process na ng 7 years long term sa inyong mga nearest branch ng Land Bank. Comment nyo po kung saan Land Bank po yan, mga kamaestro. Alright, so dito ko natapos itong ating video ngayon, mga kamaestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad ito yung mga updates pa rin about sa 7 years long term and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always update ka pag may mga bagong tayong uploaded na video. Muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!